Sa ating pong meditation ngayong gabi, sa ating panalangin, buksan natin ang ating Bible sa Psalms 96. Psalms 96 verse 8 to 9. At ang paksa po natin ay may kaugnayan po sa panalangin. Marami pong tinatamad pagdating sa panalangin, marami pong nanghihina sa panalangin, marami po ang nagsasawa sa panalangin. At kadalasan, pinapapaguran ng panalangin dahil hindi naunawaan na ang panalangin po ay isang pagsamba. Tignan natin ang sabi sa Psalms 96 verse 8 to 9. Ibigay ninyo sa Panginoon ang kaluwalhatiang nararapat sa kanyang pangalan. Magdala ng handog at pumasok kayo sa kanyang mga bulwagan. Sambahin ninyo ang Panginoon sa kagandahan ng kabanalan. Manginig kayong buong lupa sa kanyang harapan. Ito po'y panawagan ng isang salmista pagdating po sa panalangin. Napatid natin na ang kasalanan ang siyang tanging naglalayo sa atin sa Diyos. Isaiah 59 verse 1 to 2 na sinasabi na ang Diyos natin ay hindi bingi para hindi marinig ang ating mga dalangin. Hindi rin maikli ang kanyang mga braso para hindi maabot ang ating pangangailangan, pero dahil sa kasalanan, hindi niya ito pinakikinggan. At ang sabi rin sa Psalm 66 verse 18, na kung mayroon tayong tinatagong kasalanan tulad ng pride, pagmamayabang, kasinungalingan, anumang kasalanan yun rin dahilan kung bakit hindi diringgin ng Panginoon ang ating panalangin. At higit sa lahat, ang kawalang pagsamba sa panalangin, ito ay nagbababa sa pagka-Diyos ng Diyos. Tanda natin, ang walang pagsamba sa panalangin, ito yung nagbababa sa pagka-Diyos ng ating Diyos. Sapagkat, kung ating titignan ang panalangin mula sa lumang tipan, ang pagsamba, ito'y pagpapatira pa, pagpapakumbaba. Kadalasan, isinusubsob nila ang kanilang mukha sa lupa para lamang sambahin at tawagan ang Diyos, hindi lamang taas ang kanilang mga noo. Kaya nga ang kawalang pagsamba sa panalangin, ito'y tanda ng ating pagmamayabang at pagmamataas. Now, dapat sa ating panalangin, sumasamba tayo. Ito ang layunin natin ngayong gabi. Sa maikling panahon, may layunin tayong matuto sa panalangin ng may pagsamba. Now, paano natin ito gagawin? Batay sa ating binasa, verses 8 hanggang 9, sa ating pong panalangin, dapat mayroon tayong pagluwalhati sa Diyos, paghahandog sa Diyos, at totoong pagsamba sa Diyos. So una, ang pagsambang panalangin ay ginagawa ang pagluwalhati sa Diyos. Balikan natin ang verse 8. Ang sabi sa verse 8, ibigay ninyo sa Panginoon ang kaluwalhatiang nararapat sa kanyang pangalan. Ito po yung nararapat natin ibigay sa Kanya kapag tayo ay nananalangin na may pagsamba. Hindi lamang sa oras ng ating pananalangin, tayo dapat magbigay ng luwalhati, kundi sa buong buhay natin. Ang sabi sa 1 Corinthians 10:31, kung inyong maalala, kaya kung anuman ang inyong ginagawa, kumakain o uminom, o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Kung sa ating mga ginagawa, sa ating trabaho, sa ating pakikipag-usap, sa ating pakikitungo sa kapwa, sa ating pagsagawa ng ating mga gawain sa bahay, ay kailangang mabigyan ng luwalhati ang Diyos, higit sa lahat pagdating po natin sa pananalangin. Kadalasan ang ating pong prayer, basta tatayo lang tayo manalangin, banggitin natin ang gusto natin banggitin, paulit-ulit ng mga salita na hindi natin kinakausap ang Diyos na may pagsamba. Yan po ay isang pagmamataas sa Panginoon at hindi po yan kinalulugdan ng Diyos.
Alam natin na ang Diyos ay may bahagi sa ating buong pagkatao. May bahagi ang Diyos sa ating buhay, sa ating oras, sa ating panahon, sa ating kalusugan, sa ating kayamanan, kaya dapat lamang ibigay natin sa Kanya ang nararapat na luwalhati sa Kanya, lalo na pagdating sa panalangin. At hindi lamang ganun ang pagkakasabi, ang sabi, ibigay ninyo sa Panginoon ang kaluwalhatiang nararapat sa Kanyang pangalan. Pag sinabing Kanyang pangalan, ay yung para sa Kanyang ikararangal, ang Kanyang reputasyon. Kaya nga, ano man ang ginagawa natin, dapat ginagawa natin sa harap ng Diyos para ang Diyos ay maluwalhati sa ating buhay. Kailangan maluwalhati ang Panginoon, lalo na po sa panalangin. Huwag natin mata-matahin lamang ang prayer. Huwag natin isa tabi-tabi lamang ang panalangin. Dapat kapag tayo mananalangin, lumalapit tayo sa Diyos na may pagsamba. Yung puso natin may pagpapakumbaba. Kaya kadalasan wala tayong ganang manalangin dahil ang totoo, wala tayong pakumbabaan sa harapan ng Diyos. Hindi natin ginagalang ang Kanyang presensya. At ikalawa, ang pagsambang panalangin ay ginagawang may paghahandog sa Diyos. Tingnan nyo, verse 8 again. Ang sabi dyan, magdala ng handog at pumasok kayo sa Kanyang mga bulwagan. Anong dadalhin nating handog sa Diyos kapag tayo ay sumasamba sa panalangin? O nananalangin tayo may pagsamba? Anong dadalhin natin? Kailangan natin dalhin ang ating sarili. Buhay ang ating katawan na dapat nating ihandog sa Diyos. Isang talata sa Biblia, Romans 12, versikulo 1. Ganito ang pagkakasabi. Kaya nga mga kapatid, isinasamo ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal, na kasiyasiya sa Diyos, na siyang makatwirang paglilingkod. Wala tayong ibang dadalhin sa panalangin. Hindi ang ating kayabangan, hindi ang ating pagmamataas. Dalhin natin ang buo nating katawan. Ibig sabihin, hindi dapat inaanto, hindi dapat malayo ang isip natin, kundi buhay na katawan na dapat nating ibigay na handog sa ating pananalangin pagsamba. Ang ating mga sarili bilang buhay na handog at hindi patay. Nakikinabang tayo sa katawang ito dahil ito'y kaloob ng Diyos sa atin. Nakakagawa tayo ng trabaho, nakakagawa tayo ng ating mga ginagawa, nagtatagumpay tayo, mayroon tayong accomplishments, mayroon tayong mga nagagawa talagang bagay na kung saan pinagpapala tayo, natulad din naman atin din ibigay sa Panginoon ang buong katawang ito bilang pagpapala naman sa Panginoon. Lahat ng ating pakinabang dapat ibalik natin sa Diyos. At yan ay sa pamamagitan ng paghahandog ng ating sariling katawan bilang buhay na handog. Ang panalangin ay pagsamba, seryosong paghahandog ng ating buhay. At ang sabi pa dito sa ating text, 1 Corinthians 6:19, mismong katawan natin ay templo ng Espiritu Santo. At ang Diyos ay naninirahan sa atin, tayo yung bulwagan ng Panginoon. So, bulwagan meaning presensya ng Diyos. Pumasok tayo sa presensya ng Diyos kapag tayo'y nananalangin may pagsamba. Ang kondisyon, dapat meron tayong humility. Meron tayong pagpapakumbaba, pagsuko ng ating sarili. Kaya nga, ang sabi sa banal na kasulatan sa purong panalangin, 1 Timothy chapter 2, verse 8 hanggang 10. Ganito po ang pagkakasabi. Ibig ko nga ang mga lalaki ay manalangin sa bawat dako o pagtitipon, purong panalangin, na itinataas ang kanilang mga banal na kamay na walang galit at pag-aalinlangan. Na mga kalalakihan, magdating sa prayer meeting,
Kung manumuna tayo sa panalangin, dapat wala tayong tinatago. Walang kasalanan, walang paghihinakit, walang galit sa ating asawa, kanino mang tao. Dapat ang ating kamay malinis, banal. Yun po yung tamang paglapit sa pulong panalangin. At ang kababaihan, verse 9 hanggang 10. Ito yung context ng prayer meeting, ano? Gayon din naman, na ang mga babae ay dapat na magdamit ng may kahinginan. Naaangko at hindi mahalay. Hindi nang napapalamuti ang buhok at naginto o perlas o mamahaling damit, kundi ng mabubuting gawa na siyang narapat sa mga babaeng nagpapahayag ng paggalang sa Diyos. Maging mga babae din, pagdating sa panalangin, na pumapasok tayo sa bulwagan ng Diyos, dapat din ang mga kababaihan ay nasa tamang pagbihis. Pinakamalaga po rito ay ang ating panloob na ugali ng babae. Marahil sa atin, kung umating tayo ng prayer meeting, dahil prayer meeting lang naman, at hindi pagsamba, yun ang problema eh. Ang panalangin po ay pagsamba. Marahil pagka-prayer meeting, naka-chinelas lang tayo, naka-short pants lang tayo, nakapambahay lang tayo, na hindi man po masama yan, hindi naman kasalanan. Ang pinakamalaga kasi, yung panloob nating bihis, mga babae. Ang ibig ko sabihin, kung tama po ang bihis natin sa panloob, natural nakikita sa panlabas nating anyo. Kung mahalay naman ang suot natin, kung hindi naman kaaya-aya sa Panginoon, ay hindi po nararapat yun. Dapat, ang ating pong pananalangin, ito'y pagsamba. Kaya hindi po ginagalang na maraming Kristiyano ang purong panalangin, kasi sabi nila, panalangin lamang yan. Pero kung inyong titignan sa Old Testament, bumabagsak sila sa harapan ng Diyos. Nagpapatira pa sila sapagkat ang panalangin ay pagsamba. Personal encountering with God. Dapat mabago na po ang ating pananaw pagdating sa prayer. Dapat meron tayong diwa ng pagsamba. Kaya ikatlo, pagsambang panalangin ay ginagawang pagsamba sa Diyos. Verse 9, sambahin ninyo ang Panginoon sa kagandahan ng kabanalan. Manginig kayong buong lupa sa kanyang harapan. So ang pagsambang panalangin, ginagawa itong may pagsamba sa Diyos. Sapagkat aware tayo kung sino yung ating katatagpuin sa prayer meeting. Pagsamba sa Diyos. Kung kayo'y imbitahan ni Digong sa Malacanang, palagi ko, magpapatahi kayo kung mahaba pang panahon o isang buwan pa ang inyong appointment. Palagi ko, magpapatahi na kayo ng trahe di boda. Bakit pagdating sa pagsamba natin sa Diyos, sa Panginoon ng mga Panginoon, hari ng mga panghari, kaswan lang tayo? Hindi pagsamba ating ginagawa. Pero pag Sunday, bis na bis tayo. Ano bang pagkakaiba ng Lord's Day at saka prayer meeting? Minamali kasi natin ang prayer meeting. Ito yung buhay ng iglesia. Dapat mayroong pagsamba sa Diyos. Ang sabi dyan, sambahin natin siya sa kagandahan ng kabanalan. Hindi po sinabi, sambahin natin ang Diyos sa kagandahan ng kanyang kabanalan. Gaya ng ibang mga talata sa Salmo. Pero sabi dito, sambahin siya sa kagandahan ng kabanalan. Ano po ibig sabihin na tayo po isasamba sa Diyos ng may kabanalan? Kagandahan ng kabanalan. Natural po. Sa loob ng isang linggo, nagkakasala tayo. Sa loob ng isang linggo, tayo po'y gumagawa ng iba't ibang kabulustugan sa mundong ito na hindi makita ang ating pagiging Kristiyano. Pero pagdating po sa prayer meeting, dahil ito'y pagsamba, inaako natin ang ating kasalanan and we repent from all our sins. 1 John 1:9, ano sabi? If we confess our sins unto Him,
Sins po, plural. If we confess our sins unto Him, He is faithful and just to forgive us. And besides forgiving us, He also cleanses us from our wickedness, sa ating kasamaan. Kaya ito po'y pagsamba, purong panalangin. Hindi po pinalaga ng marami, kaya wala pong dumarating. Ngayon, hindi lamang pag-ako ng kasalanan at pag-aming pagsisisi ang ating dapat gawin when we approach God in prayer, but also dapat tayong mangako na hindi natin gagawin muli ang ating mga nagawang kasalanan. At ang pangako dyan ay panalin natin ang kanyang pangalan. Remember Matthew chapter 6 verse 9, yung turo po ng Panginoon na prayer, Lord's Prayer. Anong sabi ron? Sa verse 9, ang sabi ng Panginoon, manalangin na kayo ng ganito. Ama namin, nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Sa Tagalog po, ang sabi dyan, sambahin nawa ang pangalan mo. Pero sa English po, kaiba eh. Maging sa Greek, sa original language, kaiba rin. Tama yung English eh, hindi yung Tagalog. Ang sa English po ganito, pray then in this way, Our Father, who is in heaven, hallowed be your name. Hindi sabing sambahin ang pangalan mo, kundi pakabanalin ang pangalan mo. Ano ibig sabihin ng pakabanalin ang pangalan ng Panginoon? Ibanal na siya. Now remember, we are image bearer of God, right? We are image bearer of God. Taglay natin ang larawan ng Diyos. At tayo yung representative to the world. Kaya sabi ng Panginoon, let your light shine. Let the image of God shines in you. So that people may know what your good works are. So tayo po'y nagdadala ng pangalan ng Diyos. Pero kung pinapasok natin ito sa club, napapabanal ba natin? Hindi natin napapabanal. Kung pumapasok tayo sa mga inuman, napapabanal ba? Kung nagsasalit tayo ng kasinungalingan, napapabanal ba ang pangalan ng Diyos? Kung tayo po'y nanlalabang sa ating kapwa, kung nag-chismis tayo, hindi. Kaya ang pangako dito, turo sa ating Panginoon prayer, hallowed be your name. Pakabanalin natin, hindi lamang tayo nagko-confess ng ating sins, but also we have to hallow the name of the Lord in our lives. Dapat pakabalin. Ngayon, kung ang prayer, ang tingin natin sa prayer ay mani-manila, wala talaga tayong galang sa paglapit sa Diyos when it comes to prayer. Katulad ng ginagawa ng mga panalangin, yung memoryado yung kanilang mga panalangin. Ano ang Diyos? Malilimutin? Bakit memoryado yung ipapanalangin? Well, nakakalungkot, maging Kristiyano, walang alam ng panalangin, kundi ano yung nakatatak na sa kanyang isipan. Matthew 6, sabi nga ng Panginoon, huwag kayong gumagamit ng mga repeated words. Yan ay walang kahulugan. So dapat natin pagkabanalin ang pangalan ng Diyos, saan man tayo pumunta, sino mang kausap natin, ano mang kadil natin, sa trabaho natin, dapat siya pagkabanalin. At ang sabi dyan, manginig tayo sa kanyang harapan. Now, manginig po, ibig sabihin niyan po ay anyo ng fear. Pero ang Diyos, kapag tayo lumalapit sa Diyos, hindi tayo fear na talagang natatakot tayo. Meaning to say, meron tayong reverence, meron tayong paggalang. Kaya sabi dyan, gumalang kayo sa kanyang harapan. Sa Hebrew po, yung pong harapan is panim, meaning to say, face. Manginig kayo o gumalang kayo sa mukha ng Panginoon. Whenever you turn, andyan ang mukha ng Panginoon. Ano mang ginagawa mo, sino mang kausap mo, andyan ang mukha ng Panginoon. Andyan yung presence ng Panginoon. Kaya dapat natin igalang. Kapag tayo may kausap, igalang natin ang Diyos sa ating kausap. Pakabanalin natin siya. At sabi ni Jesus Christ, Luke 6:46, ang sabi ni Jesus Christ, why do you call me Lord, Lord?
and do not do what I say. Marami pong tumatawag Panginoon, Lord, maging sa prayer ng mga kalalakihan, halos dugtong-dugtong, no? Parang chain, yung panalang, Lord God, Lord, Panginoon, Lord God, sana bawasan. Panahin ko siguro pag ikaw ang tinausap ng anak mo, Tay, Tay. Panahin ko, ano ka? So, nakikipag-usap tayo, Panginoon, ito po ang aming kailangan, ito. Kaya kausapin, hindi yung, kasi pagka, Lord God, Lord God, oh my God, Lord, conscious kasi sa sarili, you're not praying to God, you're praying to yourself. Yan po ay hindi tamang panalangin. Hindi ka nag-apot sa kanya ng mayroong pagsamba. Dapat may pagsamba. So, anong diksyon? Sa gabi ito, sa tuwing tayo nananalangin, huwag natin ipagpalagay na ito'y nakakataman sa Diyos. Alam po mga kababayan, hindi kayo mananalangin. Pero samahan niyo pong kalalakihan na gising. Kasi sabihin ko sa inyo, nakikita ko talaga kahit sa prayer, maraming natutulog. You're not worshiping God. Sabi nga ng isang preacher, mas mahigit na yun, dito siya natutulog. Naka-attend naman. Kaya sa bahay lang nanonood ng TV, hindi natutulog. Anong selfie nun? Kaya na sinabi sa 1 Timothy 2:8, 2:9, 10, mga babae dapat nasa maayos din ang iyong pagkakas. Then ikalawa, sa tuwing tayo mananalangin, alalahan natin, nakikipag-usap tayo to the King of Kings, Lord of Lords, and God of all gods. So therefore, kung kayo po ay nanalangin sa iyong personal prayer sa Panginoon, dapat mayroon kang time and lugar na walang nakaka-istorbo sa iyo. Pag may kumatok sa pinto mo, may bisita. Sino? Si manager. Huwag mong intindihin yun. Sabihin mo, ako'y nakikipag-usap sa hari na mag-ari, Panginoon ng mga Panginoon, maghintay siya. Kaya, maging conscious na tayo sa panalangin. Tayo po'y nakikipag-usap sa Panginoon. At sa tuwing tayo ay mananalangin, tiyakin natin, ginagawa natin ito na magsamba. Kasi kung hindi po tayo sumasamba sa prayer, nayabangan lang po ang ating lumalabas eh. Hindi tayo talaga sa kinakausap. Nagsasalita lang tayo, tulad ng Pariseo. Panginoon, galing ko. O nagtayo sa nito, dito ulit tao nito. Samantalang yung isang tao na talagang hindi makatingin sa Diyos. Dinadagugan ang kanyang puso. Bilang na bilang, bigkas na bigkas ng tao ito ang kanyang panalangin. Nakamunti, pero totoo. Kaya sabi ng Panginoon, yun ang kinalagdan. Kaysa ang pagkahaba ng panalangin, pabalik-balik na sarili ang tinatawag. So, alalahan natin, seryoso tayong magluluwalhati sa Diyos, sa Kanya. Seryoso tayo na maghandog ng sarili natin sa panalangin. Worshiping God. At seryoso tayong sasamba sa Kanya. Ay, manalangin. Panginoon, salamat po sa maikling panahon po ng aming pong pagkukulay-kulay na iyong salita kung paanong ipinahig ninyo kalagahan po ng panalangin. Dapat namin ito ilagay sa aming isipan na kami hindi lumalapit sa bato, hindi kami lumalapit sa tao, kami po'y lumalapit sa hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, Diyos ng mga Diyos, ang Diyos na soberano, makapangyarihan, na may likha ng langit at lupa at nagbigay ng buhay sa bawat nilalang. At nawa, Panginoon, mayroon kaming nababang puso na sumasamba sa iyo sa aming pong panalangin. Tulungan niyo ng kalalakihan na may lagay ito sa aming puso, na sa aming pong pangunguna sa pagsamba, nangunguna kami para kayo'y sambahin. At kami po'y pagsasalita at hihiling batay po sa iyo pong nilagay sa aming puso at hindi po sa aming pong mga memoryadong mga panalangin. Aming salamat po, ito aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus.